Ikalawang antepona. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Nangingibabaw ang bundok na tinatahanan ng Panginoon sa lahat ng bundok. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Dalagsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang susod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halikayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Ikatlong antipona. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ang Panginoon, hari at hukom ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Ang awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas sa ibanggitin, kahit sa ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila. Sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at magandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig pang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang magpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabag ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya na gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang may suot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumahimik po tayo sandali at pagnilayan ng salita ng Diyos.
Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Walang kahambing ang mga kahangahangang gawa niya. Purihin, Pagpupuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon ng ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Tumayo po tayong lahat. Mga papuring awit ni Zacarias, Antipona, purihin ang Panginoong ating Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antepona, purihin ang Panginoong ating Diyos. Pangkalahatang panalangin. Nilikha tayo upang papurihan ng Panginoon, buong taimtim tayong manalangin. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pinupuri ka namin, may likha ng lahat, sapagkat pinagkalooban mo kami ng mabubuting bagay sa lupa at pinarating mo kami sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pakinabangan nawa ng aming mga kapatid ang aming gawain sa araw na ito, upang kasama nila at para sa kanila, may tayo namin ang isang lungsod na kalugod-lugod sa iyo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagkalooban mo kami ng galak at katuwaan at sa lahat ng aming makasasalamuha sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at igyan mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Magsiluhod po tayong lahat. Pangwakas na panalangin. Ama, Hari ng langit at lupa, gabayan mo ang aming isip at katawan sa maghapong ito at kami pakabanalin mo. Gawin mong maging matapat kami sa iyong mga utos sa wika at sa gawa. Tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Ilayo mo kami sa mga kasalanan at dalhin mo kami sa ganap na kaligtasan doon sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagpahayag kay Maria, At siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na manguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang intensyon para sa misa ngayon. Pasasalamat ni Ofelia Bismonte and family, Girly Solapco, Ronaldo Aguilar, Morada and Dairit family, Mars Santos, Remedios Maniflor and family, Arcel Ilumbao, Rodora Noguera and family, Joanna Rabina and family, Habal family, Maribeca Bangunay, Remedios Morada, Hular family, for the 74th anniversary of Refugium Peccatorum, 7th sacerdotal anniversary of Reverend Father Nicholas Booth, para sa karawan ni Hansel Floresa, Joe Miguel Malakas, natatanging kahilingan, Sinaida, Radine and Rodney Agang, Cheryl Hamon, John Jeric Padernal, Ruby Gale Dairit and family, Dr. Beth Del Rio, Bismonte and Lascano family, Alex Peñas and family, J.B. Bondoy, Annalisa Lolong, Fatima Manalang, Toribio Viloria Jr., Lorena Novalio, Sunny Jinky Carl, Luis Gabriel, and Remedio Santa Maria, Alfredo Velus, William Kerr, Maria Eden Agang, Cherilyn De La Cruz, Catherine Cabangunay, Fidel Habal, Renato, Leticia and Rosalinda, Ronaldo, Alona May Ganob, Dane Magayon. Para sa mga kaluluwa, Rosario Guillermo, Armando de la Cruz, Santos del Rio, Amando and Denita Chavez, Francisco and Liwayway Samson, Francisco Jr., Rita Hill Mercado, Charles Joshua Santos, Magdalena, Celerino, Carlos, Christian and Antonio, Mario and Teodora Cubos, Antonio Fortunato, Benjamin and Antonio Chua, Sherman J. Molihon, John Alfred Aragon, Felix and Teresita Lapus, Faustino, Leonila and Ronald Lumawan, Julita Tamayo, Jacinto Ditiatco,
Perlilian and Vicente Mucha Jr., Vinson Mucha, Catalina Ligaspi, Rosita Villapeña, Rod Guanzon, Elasia Chofilo and Alicia Morada, Felicitas Cantillo, Sosima Clopino, Doroteo Milagros, Ramon and Maria Dilig, Nicolas Wu, Lamberto Maniflor, Victoriano, Esther, Teresita and Lolita Balan, Consolacion, Carmelita, Reynaldo, Jose and Josefina Balan, Jillian and Concepcion Dizon, Calixta and Fresca Nilo, Benedicto Navasca, Shirley Steele, Bienvenido Mendez, Tita Nakpil, Gregorio Valenzuela and Imelda Fajardo, Iluminada, Rogelio and Luis, Ricardo Fulgencio the Fourth, Alfonso Sr., Anita, Efren, Ricardo, Amelia, and Romeo Bismonte, Jonathan, Jose Sr. and Basilisa Lascano, Ernesto, Buhay Sr. and Consolacion Hernandez, Noel Raya, Chudoro, Justo and Basilia de Dios, Jose and Joel Bulalakaw, Eduardo Quintos, Adela Gumba, Carmelita Lumbao, Manuel, Mamerto and Generosa Rabina, Santos del Rio Jr., Maria Novalio, Ricardo Villatuya, Isagani Agang, Leonardo Lumawan, Edita Fortunato, Juan and Filomena, Patrick, Benjamin, Antonio and Augusto Reyes, Arceli Angeles, Conchita Pinlac, Evelyn Pring, Tristan J. Gallardo, Magdalena Asignado, Shirley Galang, Juana, Monico, Jaime, and Nemesha, Cesar Reyes, Lourdes and Cornelio Artaso, Socorro, Manuel and George Agang, Josephine and Berly Nadella, Oscar Masukol, Candelaria, Francisco and Felix Gallo, Jeffer Faith, Leopoldo, Anita, Karel, and Ronnie Rezo, Ramon Chin, at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsilhod po tayo at ating dasalin ang panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan na harap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso upang maitampo kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi upang ang ngalan mo'y aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan upang ikaw lamang ang aking itangi at sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng inang simbahan, gabayan mo ako patungo kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po tayo.
lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po, Father. at maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na misa. Samahan niyo po ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng bukasyon sa pagkapari. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na misang ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at sa Diyos tayo humingi ng kapatawaran at awa. Tayo pong lahat inaamin Inaamin ko ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison.
Christe, eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang banal na Diyos na sa aki humirang upang sa pagkapari ni Kristo ako'y makatambal kailanman at bagaman di marapat, ako ay makahanay sa naglilingkod sa iyong sambayanan. Pagkalob mong ako'y makapagturo ng mabuting balita sa tanan, ng may kasipagan at kapakumbabaan, at makaganap sa paghahain ng banal na pakikinabang na may tapat na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dani ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumatawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi na kayo papansinin, kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing
sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy hindi ko na kailangan, maging iyong mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon nang kayo'y aking pagwiwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aki ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may nakampi langit. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang pagpalabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang binang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala tungkol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong
tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Parang mahina, inaantok pa siguro kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang umaga. Good morning po sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, dahil siya po ang dahilan kung bakit tayo natitipon sa araw na ito, na aking pinagdiriwang ang aking ika-7 anibersaryo sa pagkapari. Diyos ang nagtipon sa atin sa araw na ito, kaya nararapat lang na purihin natin ng Diyos, palakpakan po natin siya. Pitong taon na po simula nung ako ay pinatungan ng kamay ng ating obispo, ang lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio David, alas 9 ng umaga noong July 13, 2019 sa Katedral ng San Roque. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari mula sa San Jose de Navotas. Isinakay ako sa isang pick-up truck, kumakaway-kaway na parang Miss Universe. Inihatid sa San Roque Cathedral at pagpasok ng gate sa San Roque Cathedral, nagtugtugan ng banda, nagputukan ng mga kwitis, parang dumating si Pia Wurtzbach. At the rest is history. 70 pare, 3 obispo ang nandoon nung ako ay inordinahan. Parang kahapon lang ang mga pangyayari. 7 taon na pala ang nakalipas. Alam niyo po, sa popular culture, tinatawag nating pop culture, meron silang tinatawag na 7-year itch. 7-year itch. Ano ba yung 7-year itch? Ni-research ko yung history ng 7-year itch. Ito pala ay isang Broadway musical noong 1952 na ginawang isang pelikula noong 1955. May mga buhay na ba dito noong 1955? Marami, no? Noong 1955, nagkaroon po ng isang pelikula na ang pamagat ay 7-year itch. At ang naging bida sa pelikulang ito ay si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, kung kilala niyo siya, magandang babae, kulot ang buhok, blonde ang buhok, at siya yung sikat na babaeng hinahangin yung bestidang puti na nakahawak siya sa kanyang bestida. Yun po si Marilyn Monroe. At itong pelikula na ito, 7-year itch, ay para bang nagsasabi na sa pamamagitan ng 7 taon, ang isang relasyon daw ay dumadaan sa pagsubok. Sabi ng mga psychologists sa popular culture, meron daw mga nararamdamang pagsubok at problema, pagkainip, pagkabagot, pagdududa, o minsan ay pagod kapag ka nakaka-7 taon na daw ikaw sa isang relasyon. Kung 7 taon na daw kayo ng asawa mo, medyo nagdududa ka na kung asawa mo ba talaga siya. Lalong-lalo na kapag ka late na siyang umuuwi sa gabi. Kapag ka nagtatrabaho ka, medyo nagdududa ka na, ito pa rin ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko? 7 taon na akong nag-oopisina, pero parang walang nangyayari. 7 taon na ang trabaho ko, pero ganito pa din. Nararanasan din ito ng mga estudyante. Ang tagal-tagal ko nang nag-aaral, ba't parang walang nangyayari? Hindi pa rin ako nagtatapos. Ang 7-year itch ay nararamdaman ng mga mag-asawa, ng kahit walang asawa, ng mga estudyante, ng mga empleyado. At sasabihin ko sa inyo ngayon, minsan pati ng isang
pare. Lalo na kapag napapagod ka na sa mga gawaing pastoral at administratibo. Alam nyo naman na kaming mga pare ay hindi lang kami pare basta-basta lang na tagamisa sa altar. Meron din kaming mga administrative functions, meron din kaming mga pastoral duties. Nakakapagod at minsan tatanungin mo ang sarili mo, ito ba talaga ang buhay na gusto ko? 7-year itch. Well, kung babalik tayo sa Bible, mga kapatid, wala tayong mahahanap na 7-year itch. Ang makikita natin ay hindi itch, kundi grace. So, I invite you to turn this 7-year itch into 7 years of grace. Kung babasahin nyo at mag-aaral kayo ng Judeo-Christian tradition, ang ating Bible, very symbolic ang number 7. At sinasabi ng mga Hudyo, 7 is a perfect number. Sumisimbolo daw ito sa kabuuan, kaganapan, pagiging ganap ng isang tao. Kaya nung panahon na yon, kapag nakapitong taon na, meron silang tinatawag na sabbatical year. Magpapahinga ka na. After 7 years, pwede kang magpahinga ng isang taon. Kung babasahin nyo ang buong Bible, very symbolic, yung pitong beses. 7 beses daw umikot ang Israel sa Jericho bago bumagsak ang pader. Sa loob ng 7 araw sa aklat ng Henesis, nilikha ng Diyos ang mundo at sa ika-7 araw siya'y nagpahinga. 70 ulit na 7 ang tawag ni Jesus sa pagpapatawad, 70 times 7. In the book of Revelation, for example, maririnig natin 7 simbahan, 7 espiritu, 7 trumpeta, 7 selyo. Para pala sa Diyos, mga kapatid, ang 7 ay hindi pagtatapos. Para sa Diyos, ang 7 ay tanda na may natatapos na yugto at kailangan mong sumunod sa susunod na yugto. Kung babalik tayo sa katikismo ng ating simbahan, mahalaga rin ang 7 sa simbahan. Sumisimbolo sa biyaya ng Diyos. 7 sakramento, 7 kaloob ng Espiritu Santo, 7 bunga ng Espiritu Santo, 7 gawa ng pagpapakumbaba, gawa ng awa, corporal works of mercy, spiritual works of mercy, 7 petitions to our Father, 7 last words of Jesus, 7 joys and 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary. Napakahalaga pala ng 7 taon. Ang 7 taon pala ay pwede rin nating gamitin sa pagsukat ng isang bukasyon. 7 taon. 7 taon na akong pari. At sa ika-7 taon ng aking pagkapari, hayaan niyo pong ilista ko din ang 7 biyaya na naranasan ko sa 7 taon na ako ay pari. Okay lang ba? Isa-isahin ko. Total, 7. Matatapos tayo alas 7 din. 6 to 7. 6, 7. 7 biyaya ng aking pagkapari. Una, syempre, ang biyaya ng bokasyon, the grace of vocation. Kaming mga pare, naging pari kami, hindi dahil ginusto namin, kundi dahil tinawag kami. Yan ang ibig sabihin ng vocation. Galing sa salitang vocare, na ang ibig sabihin ay tinawag. Tinawag kami sa isang espesyal na buhay ng paglilingkod at pamumuno sa simbahang itinatag ni Kristo. Kaya ang araw na ito ay araw ng pasasalamat sa biyaya
ng aking bukasyon. Ikalawang biyaya ay ang biyaya ng isang mapagkalinga, mapagmahal na pamilya na sumuporta sa akin simula nung bata ako. Nakita ng magulang ko ang pangarap kong maging pare, sinuportahan nila ako, in-enroll ako sa Catholic school at nung pumasok ako ng seminaryo, walang pumigil sa akin na miyembro ng pamilya ko. Ang nanay ko noon, nalulungkot siya nung papasok ako ng seminaryo at sabi niya, paano ako kapag ka nasa seminaryo ka na, mag-isa na lang ako. Sabi ko sa kanya, Mami, huwag kang magdadrama. Nasa Caloocan ka, maraming chismosa dyan. Mga nasa katabi mo, mga kapamilya mo rin yan. At tingnan nyo naman ngayon, 7 taon na akong pare, ang nanay ko malusog pa din. At tawag sa kanya ng lahat ay Mami din. Akala niya nawalan siya ng isang anak. Oh, sorry, ngayon, dumami ang iyong anak. Salamat sa nanay ko. Kaya Mami, magpapalakas ka, magpapalusog ka, para marami pa tayong anniversary na ipagdiriwang. Amen. Ikatlo na biyaya sa aking pagkapari, siyempre ang biyaya ng pastol ng ating diocese, ang ating obispo sa katauhan ng kanyang kabunyian, Pablo Virgilio, Cardinal David, si Bishop Ambo. Kahit wala siya dito, palakpakan naman natin siya. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapatong ng kamay sa aking ulo, nakiisa ako sa kanyang pagkapari at nakiisa din ako sa pagkapari ni Kristo. Mahalaga ang tinatawag naming apostolic succession. Tumatatag ang simbahan dahil inililipat ang pagmimisyon. Kaya salamat kay Bishop Ambo, Cardinal Ambo. Kahit minsan pinapagalitan ako niyan, alam ko naman ako ang pinaka-cute sa kanyang mga pari. Walang pumalakpak. Hindi ko na itutuloy ang homily. Ikaapat, siyempre, ang biyaya ng napakabait, maalagang kura paroko. Ang swerte ko sa aking kura paroko. Hindi niya hinahayaang magutom ako. Kasi alam nyo, minsan na nagiging tensyon sa aming mga pare, lalo na kapag kabatang pari ka, ay masama ka sa isang masungit at walang ganang kura paroko na minsan mai-insecure pa sa'yo dahil bata ka. Napakaswerte ko kasi hindi ganon ng aking kura paroko. Very supportive at sinisigurado niya na aalagaan ako dito sa Maypaho. Salamat, Father Kennedy. Ikaapat na biyaya ay ang biyaya ng mga kapatid kong pare. Maraming salamat sa mga kapatid na pare. Palakpakan po natin sila. Naging pari po kami, hindi mag-isa. Naging pari kami ng sabay-sabay. Presbyterium po ang tawag doon. We are ordained into a presbyterium. Nung kami ay inordinahan, nagiging miyembro kami ng samahan ng kapatiran ng mga lalaking tinawag para maging pari ni Kristo. Alam nyo, chichismisan ko kayo. Minsan ang hirap talaga, lalo na kapag kaganitong mga itsura ng mga pari, di ba? Alam ko, marami kayong nagagwapuhan sa mga yan. Oo, pero dahil anniversary ko, ako ang pinaka-cute, di ba? Oo. Pagbigyan nyo na. Ang daming tukso. Tanungin nyo ang bawat isa sa amin, iba't ibang klase ng tukso. Pero napagtatagumpayan namin dahil magkakasama kami. Nagtutulungan kami, sinusuportahan ang isa't isa. Napakahalaga sa amin ng tinatawag na sacramental brotherhood. Hindi kami magkakapatid mula sa isang nanay, pero magkakapatid kami bilang pare. Kaya
Pagdasal nyo kaming mga pare, lalong-lalo na itong mga kabarkada ko. Nakikita nyo naman, lagi kami magkakasama, di ba? No, mahalaga po yun. Kasi hindi namin kakayanin nang wala kaming kasamang mga kapwa naming pare. Amen? Kaya salamat sa mga kapatid na pare. Ika-anim, malapit na po. Ika-anim, nagpapasalamat ako sa biyaya ng isang masiyahing parish community. Maraming salamat sa Mary Help of Christians Parish. Marami nagsasabi, maraming walang ya dyan sa may paho. Totoo naman. Marami ring hindi magandang ugali dyan sa may paho. Totoo naman. Maraming e-bike sa may paho. Totoo po yan. Pero iba rin magmahal ang taga may paho. So, suportahan kanila sa lahat ng mga adhikain mo, lalong-lalo na kapag alam nilang totoo at tapat ka sa iyong paglilingkod. Amen? At sa araw na ito, gusto ko magpasalamat hindi lang sa mga taga Maypaho, kundi sa iba't ibang communities na aking pinaglingkuran for the past 7 years sa Pitonggatang Mission Station, sa Navotas, sa San Jose de Navotas Parish, sa Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary, SM Grand Central, at dito po sa Mary Help of Christians Parish. Hindi pinapalitan ang parishioner, nadadagdagan sila. Kaya huwag kayo magtatampo kapag para bang nakakalimutan na kayo. Hindi naman po. Dumadami lang po talaga. Lumalaki lang ang pamilya. Kaya salamat sa suporta ng parish community. Hindi naman kami pare kung wala kayo. Walang magsisimba kung kami lang naman, di ba? Kaya salamat sa biyaya ng isang komunidad. Panghuli, yan. Sige, palakpak. Sige. Pasensya na po, mahilig kami sa palakpak dito, no? Panghuli po, ang pinakahuling biyaya na pinagpapasalamat ko ay ang biyaya na mamatay bilang pare. Father, ang bata mo pa, okay lang po. Pero kung iisipin ninyo, ang buhay pagpapare ay buhay pagkamatay araw-araw. Since we were ordained, we are called to die every day. Mamatay sa aming sarili, mamatay sa aming pagkamakasarili, mamatay sa aming sariling mga pangarap, mamatay sa anumang mga layaw at mga gusto namin sa mundo. Nung ako po ay inordain 7 years ago, namimili po kami ng Bible verse para po ilagay sa stampita na ibibigay. Ang pinili ko pong Bible verse ay ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians 2:20. At ano ang sabi ni St. Paul? It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Beautiful words. Galatians 2:20. It is no longer I who live, it is Christ who lives in me. Simula nung ako'y naging pare, hindi na ako nagbubuhay. Hindi na ako itong si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At yan po ang panalangin ko araw-araw. Kaming mga pare, kahit na yung iba sa amin lumabas sa pagkapare, matanggal sa pagkapare, meron pong indelible mark ang pagkapare. Na kahit na you are not all functioning as a priest, but at the end of your life, in moments of danger, you can still function as a priest. Why? Because the mark of priesthood cannot be erased anymore because it is indelible in your soul. Hindi mabubura. Kasama na sa buong pagkatao mo. Kaya kapag kanilibing ka at nilagay ang lapida, hindi lang 2 petsa ang nilalagay, 3 petsa.
ang petsa ng iyong pagkasilang, ang petsa ng iyong pagkamatay, pero nandun din ang petsa na naging araw, araw na naging pari ka. Why? Because priesthood is about dying every day. At kung ako ay mamatay ng paulit-ulit, kung ako ay mamatay man ng paulit-ulit, at mabuhay ng paulit-ulit, pipiliin ko maging pari ni Kristo. Dahil alam ko, hindi naman akong pumili. Siya ang pumili sa akin. Amen? Kaya kahit sa bandang huli ng aking buhay, ang kakantahin ko ay ang kanta ng Ben and Ben. Ikaw pa rin ang pipiliin kung mahalin. Teka lang, sintonado. Ikaw pa rin ang pipiliin kung mahalin sa susunod na habang buhay. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ito po ang panalangin ko ngayong araw. Ito rin po ang ipanalangin nyo sa aming mga pare ngayong araw. Lord, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin para mahalin kahit sa mga susunod na habang buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Magstayo po ang lahat. Si Jesus ang walang hanggan at dakilang pari, siya rin ang mabuting pastol na nangangalaga sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa kanya upang kalugdan ng ating mga dalangin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, naway pagpalain siya ng maraming banal at bukas palad na mga pari at reliyoso na nakatalaga sa Panginoon, magbibigay inspirasyon sa mga tao na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pastol sa simbahan, turuan nawa nila ang mga mananampalataya sa salita, sa gawa, upang higit na maipamalas ang pagkalinga sa mga nagdurusat nangangailangan kaysa mga gawaing pandebosyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Reverend Father Paul Nicholas Wu, na nagdidiwang ngayon ng kanyang anibersaryo sa pagkapari, punuan nawa siya ng grasya ng Diyos upang maging buhay na imahe ni Kristo, ang mabuting pastol at dakilang pari sa pamamagitan ng pagtahak sa kabanalan at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro at mga pinuno ng pamahalaan, naway manatili silang tapat sa kanilang misyon, nagabayan at itaguyod ang kabutihan ng mga taong pinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na ang mga pumanaw na pari at obispo, makamtan nawa nila ang kaningningan, walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, magsugo ka ng mga banal na pari
at relihiyoso na nakatalaga sa iyo upang maging mga pastol ng iyong simbahan. Tulad mo na mabuting pastol, naway pagpatuloy nila ang iyong gawain ng pagmamahal at habag. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Matatili po yung nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo po tayo. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the vine, work of our hands. It will become the cup of joy.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain katulad ng sinagisag ng ginawang pag-iinsenso ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkaibayo ng paglilingkod namin sa iyo, inihahain namin ang mga alay na ito upang ang pinagkalob mo sa kabila ng kaabahan ko ay buong pagmamakaawang maitaguyod mo sa pamamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, naming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at pagkatap nito mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginagampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay sa mga pagsasalo sa huling hapunan. Ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangungunuhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan na iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Per ipsum et cum ipso et en ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa sawak na ito na katawan sa dugo ng aming Panginoon sa Kristo, ginawa namin ang pakikinabang sa pagkukulang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo, ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakalob mo sa akin ng pagkaparing banal. Kaya sa pagganap sa paghahaing pinagdiwang, ang iyon nawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upo lang po saglit para po sa ilang pasasalamat. Siyempre gusto ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na misang ito. Bagamat araw ng Lunes, marami kagabi ang nagdadasal na walang pasok, hindi po dininig ang dasal nila. No, pero andito po kayo, bumangon kayo ng maaga. Maraming mga lumapit kanina, namamaga pa yung mata. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Pinatunayan nyo ngayong araw na mahal nyo ako. Maraming salamat po. Pasalamatan natin lahat ng mga nagsipaglingkod sa pagdiriwang ng banal na misa, ang naghanda po ng liturhiya, si Brother Adrian, Brother Daniel, maraming salamat. At meron tayong mga tagapaglingkod dito mula po sa SM Grand Central na miss daw nila kasing mag-serve sa akin. Pero hindi nila alam, mas miss ko sila. Salamat po sa mga sakrista natin, palakpakan po natin sila. Ang namuno sa napakagandang awitin ng ating liturhiya, ang TPC SSC. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Jean Mitra. At ang buong choir. At sa lahat po ng mga nagsimba, wala na po yung ating kura paroko kasi ay kailangan niya na pong tumakbo sa St. Gabriel Academy dahil alam niyo naman po siya ay naglilingkod bilang principal at araw ng Lunes ngayon may flag racing, no? Kaya palakpakan natin ang ating kura paroko, Father Ken. Isa-isahin ko lang yung mga kapatid kong pari, ang Assistant Parish Priest ng St. Gabriel the Archangel at ang ating Vocation Director sa Diocese of Caloocan, Father Philip Garcia. Thank you, Father Philip. At mula dito sa malapit sa akin, ang Parochial Vicar ng San Bartolome de Malabon Parish, Father Ray Larius de Mayakya, the fifth. Ang Parochial Vicar ng San Roque Cathedral, Father Anthony Coa. Parochial Vicar ng San Bartolome de Malabon at naglilingkod din po sa ating vocation ministry. Siya rin po ang may hawak ng stewardship program, ang minamahal na Father Angelo Ahero. Ito po, natutuwa kami kasi kasama namin siya. Nag-aaral po siya sa Roma, pero dahil bakasyon po at napakainit sa Roma, umuwi po siya dito. As if naman malamig dito. No? Pero tingnan nyo naman ang very baby face naming kapatid na ito. Napakabait. Father CJ Hoxod. Father CJ, welcome. At ang BFF ko na namayat na ngayon, no, talaga namang lumaki na ang pinayat niya at humaba na ang leeg niya, kitang-kita na ang kanyang leeg. No. Ako, nagtatago pa din, mahiyain yung leeg ko. No. Ang parish priest ng Holy Trinity Quasi Parish sa Tinajeros, Malabon, Father Rene Richard Bernardo. Pagdasal niyo po kami mga pare, mamaya po pagkatapos ng misa, meron pong konting agahan, may 2 kaldero ng lugaw dyan, kainin niyo po ng kainin, no? Para maubos. At sa ating mga servers, meron din po tayong inihanda na food packs para sa inyo, lalo na yung mga papasok pa, pakidala na lang po kung talaga nagmamadali kayo. At doon po sa mga bisita talaga natin, talagang mga galing sa malayo, meron po tayong inihanda dito po sa ating Fiat Hall, dito po sa may bandang kaliwa. So maraming salamat po sa inyo lahat sa pakikisama sa araw na ito ng aking ika-7 anibersaryo. Salamat sa mga taga-SM, mga taga-Nabotas at mga sa iba't ibang lugar. Alam nyo na kung sino kayo. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo na po tayo.
Bigyang parangal natin ang ating mahal na Birhen, ang ina ng ating Panginoon, ang ina ng mga pari, ang ina ng laging saklolo, ang mapag-ampon sa mga Kristiyano. Salve Regina, Mater Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas ni Aaron. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ng mga kapatid na pari, ibibigay namin sa inyo ang pagbabasbas. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Thank you everyone!